Alam mo ba kung ano ang anti-hazing law? Sa Pilipinas, pinagbabawal ang hazing sa ilalim ng Republic Act 11053, kilala bilang Anti-Hazing Act 2018. Ito ay batas na nilagdaan upang hukasan ng karahasan dala ng hazing sa mata ng fraternity and sorority at iba pang organisasyon. Boss, basta. Gusto ng boss. Ay, tanong lang sa'yo. Gusto mo ba sumali sa fraternity namin? Pero syempre, kailangan mo pagdaan yung mga initiation. Ano pong klaseng initiation? Mga ano lang, konting physical test lang. Tapos, lahat naman kami dinaanan yun. Ito ang mga batas na nagbabawal anumang physical or psychological na pananakit bilang bahagi ng initiation ay tinuturing na hazing. Ito ay krimen. Ayon sa anti-hazing law, ang sinumang mapatunayang sangkot sa hazing ay maaaring patawan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong kung may namatay sa hazing. 20 to 40 years na pagkakakulong kahit walang namatay, basta may pananakit o psychological harm. Multa na hindi bababa sa 1 milyon. Depende sa bigat ng kaso. May pananagutan din ang mga opisyal ng paaralan o samahan na nagkulang sa pagbabantay. Paano natin maaaring maiwasan ng hazing? Dapat may orientation tungkol sa anti-hazing law ang bawat organisasyon. Report agad anuman uri ng hazing o harassment sa guro o sa otoridad. Magtayo ng mga student organizations na hindi gumagamit ng hazing bilang requirements. Ang anti-hazing law ay ginawa para proteksyonan ka. Ang pagkakaibigan, brotherhood, ay hindi dapat idaan sa pananakit. Kung may alam kang kaso ng hazing, magsalita ka, makialam, mag-report. Lahat tayo ay may papel sa pagpipigil ng hazing. We are the Criminology student of Mini Colleges. Stop violence. Say no to hazing. Know it, share it, deliver.